Kaya mga kapatid, pwede ba nating bigyan muna ng mataas, malakas na palakpak ang atin pong Panginoon sa umaga pong ito? Sige po. Shall we give God the best clap, offering of praise, isang malakas po na palakpak ng pagpupuri, pagkilala, hallelujah, pagluwalhati sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Siya po ay karapat-dapat. Wala pong sino man sa atin ang karapat-dapat. Siya lamang po ang karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Wala na pong iba. Today, it's all about Jesus. All the days of our lives is all about Jesus. Lahat ng mga pangyayari, sitwasyon, tagpo ng buhay na ito para sa Panginoon lamang. Panginoon, purihin ka, dakilain ng iyong pangalan. Hallelujah. We give you all the glory that you deserve. We give you all the adoration, the thanksgiving, Lord, all of our worship. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are our King, our Lord, our Savior, and our best friend. We thank you, God, for this wonderful morning, wonderful opportunity to encounter your presence once again. Salamat po. Binigyan mo kami ng buhay. Salamat po, may hininga pa, Panginoon. Hallelujah. Breath in our lungs. Thank you, Lord. Pumipintig pa ang aming mga puso. Salamat po, may lakas pa kami. Salamat sa lahat ng mga pagpapala mo, sa pag-iingat mo. Salamat po sa masarap na pagtulog. Payapang-payapa ang pagtulog namin, Panginoon. Magsisimula ang araw namin na inuuna ka, O Diyos, at magtatapos ang araw, Panginoon. Ganun pa rin po ang mithiin namin. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga tinuturo mo. Salamat, Lord, sa iyong presensyang nag-uumapaw. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkukulang. At naniniwala po ako na ngayong umaga patuloy mong pupunuin ang mga taong ito. Kung sila po ay nanonood ngayon and they feel so empty, Panginoon, hindi sila lalabas ng live stream na ito empty-handed. You will fill them, God. You will fill them with your presence, with your anointing. You will fill them with your love. Marirealize namin, Panginoon, na may Diyos na nagmamahal. May Diyos na handang tumanggap sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakamali. Merong Diyos na handang magpatawad, handang magmahal, handang umunawa. Maraming salamat, Panginoon. For today, I declare your presence, Panginoon, hallelujah, will be felt. We will experience your manifest presence this morning, O God. Walang lalabas sa live stream na ito na hindi mo kinatagpo, na hindi mo pinagpala, na hindi mo pinagaling, Panginoon, na hindi mo binabago, O Diyos. Salamat po. For today, hallelujah, today is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. Today is the day of salvation. Today is the day we will encounter you, O God. Today is the day you will bless us. Today is the day we will be healed. We will be blessed in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Ingatan mo kami sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Ilayo mo kami sa kahit na anong kapahamakan. Ilayo mo kami sa aksidente, untimely death. I rebuke in the name of Jesus. I rebuke the works and plans of the enemy. I declare that no weapon formed against your people, your children, will prosper in the name of Jesus. Panginoon, lahat ng gawa at plano ng kaaway, even the arrows of the enemy na nakatutok sa amin, Panginoon, hallelujah, ay hindi makakapenetrate sa amin. Hindi makakapasok sa aming buhay, Panginoon, for we are covered by the precious blood of Jesus. We are protected. We will never be consumed, Lord, in the name of Jesus.
Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang bawat puso, pagalingin ang mga may karamdaman, Panginoon, paghilumi ng mga pusong nasaktan, bigyan ng kapayapaan ang mga tao na bibigatan, Panginoon. Hipuin mo po sila, Lord. Ang mga tao naghahanap at may mga prayer requests, Panginoon, I pray, katagpuin mo rin po sila, Panginoon. Katagpuin mo sagutin mo ang mga panalangin, Panginoon, ng bawat isang naririto. Ang bawat tanong nila, Panginoon, we believe that Christ is the answer. Nasa iyo po ang sagot sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, maghihintay kami ng pangungusap mo, maghihintay kami ng tamang oras mo, Panginoon, for in your perfect time, you will make all things beautiful in your time, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang morning devotion po namin sa lahat ng mga bagay na ituturo mo, mangusap ka, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang po ang maitaas sa buhay na ito, Panginoon. Wala na pong iba. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers, lahat po ng mga sa unang pagkakataon ay nakasama namin ngayon. Hindi aksidente why they are here. You have a plan, Panginoon. You have a purpose why they are here, why they are watching, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo ang mga taong ito. At Panginoon, mainam naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may pananampalataya. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. God is good all the time. Good morning po, Ate Jen. You're here. Blessed morning po. Maganda, pinagpalang araw po sa atin pong lahat. Amen. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, at kung kayo po ay nasa iba't ibang panig ng mundo, welcome po. Mainit na pagtanggap mula po sa Heart to Heart Community. Amen. Pwede ko po bang malaman kung sino dito ang mga first time na nanonood ng atin pong live stream? Pwede bang mag-type po kayo or mag-comment ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? Yan. Type me at kung saang lugar kayo nanonood. Blessed morning po sa inyong lahat. Yan. Si Asenasor from Bohol, si Jalen from Caloocan, si Nel from Urdaneta, si Ana, si Kyra from Imus Cavite, si Chat from Pampanga, Jem from Pangasinan. Hello po sa inyo. Grabe, ang dami. Teka lang. Hindi lumalabas sa akin. Si Jazz from Sultan Kudarat, Kudos from Cebu, Albay, Bukidnon, Dubai, Iligan. Hindi ko na mabagitin yung mga pangalan nyo. Taiwan, Catanduanes, Batangas, Baliwag, Bulacan. Hello po sa inyo, Sultan Kudarat, Ortigas habang nagtatrabaho, Dubai, Aklan, Pampanga, Taiwan, Novaliches, Quezon City, Iloilo, Pasig, praise God, Japan, Bulacan, wow, Davao, Qatar, Binangonan, Tondo, Manila, praise God. From Qatar, sa San Jose, Bulacan, ako po ay tiga Santa Maria lang. From Tagum City, God bless you po, Pilar, Bataan, Taguig, Antipolo. Wow, praise God. Sige po, palakpakan natin ng Lord. At mga kapatid, let us all welcome our first-timers. Welcome po. Mainit na pagtanggap sa inyong lahat from Kuwait, Parañaque, Marikina, Iloilo, Silang, Cavite. Hello po sa inyo. Let us all welcome them, mga kapatid. Yan. Welcome, welcome, welcome. We are so grateful. We are blessed that you are here. At kung kayo po ay nanonood ngayon and you have this desire na mas makilala pa ang Panginoon, I would like to encourage you to join our community. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow na po kayo dito sa TikTok. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa FB at yung mga previous devotions natin sa YouTube. Pwede nyo pong balikan. Yan, follow lang po kayo. Praise God. At pwede kayo mag-join ng aming pong group chat. Message nyo lang po si Ate Candy. Ayan, nakapin po ang kanya pong comment. Message nyo lang po siya. Click her account, message her or si Ate Charis. Yan, si Ate Charis or si Ate Candy. Message lang po kayo sa kanila if you want to join. Okay? So, welcome po sa inyong lahat. Muli po, napakasaya ng aming mga puso sapagkat kayo po ay katugunan ng aming mga panalangin.
Lagi po kaming nagpe-pray na may mga ipadala ang Lord na mga bago at tamang tao sa community po na ito. And we are blessed na makasama po kayo sa atin pong morning devotion. Wala po kaming ibang ginagawa dito kundi mag-aral ng salita ng Diyos, mas lumalim ang aming personal relationship with God. Amen. So tayo pong lahat dito ay mga students of the Holy Spirit. Amen. Tayo po lahat ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po ay mapagpala po tayo sa lahat ng mga salita na atin pong mapakikinggan. At kung kayo po ay naghahanap ng mga kapamilya, community na makakatulong sa inyong spiritual na paglago, you are in the right place. So ito po ay safe place kung gusto nyo magsumbong, umiyak, alam mo yon, may maglabas ng rants, ito na po ang community na para sa inyo. Amen. So ngayon po ay nasa series po tayo ng Proverbs. Every morning po. Every morning tayo po ay nag-aaral ng Word of God, and right now ang series natin ay nasa Kawikaan or nasa Proverbs. At tuwing gabi naman po, nagsimula tayo ng series about the miracles of Jesus. Sino po dito ang na-blessed sa atin pong teaching kagabi? Yan. Sino po dito yung mga nandoon kagabi? Fill the jar. Amen. Fill the jar. Yan. Yung mga nandun kagabi, I know that we are blessed. Grabe po ang revelation ng Lord, and until now, may tatak pa rin sa puso ko. Grabe. Yung word na hashtag fill the jar hanggang ngayon. Meron akong kailangan gawin, di ba? Kailangan kong mag-obey sa Lord. If I want to experience the miracle of the Lord Jesus, then I have a part to play. Meron akong dapat gawin. Amen. So fill the jar. Sa gabi po, around 8 or 9 p.m. po nagsisimula. So make sure na nasa GC po kayo para updated po kayo kung anong oras po tayo. Yan. So praise God. Praise God. So tayo po ay magsisimula na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakatuwa po. Pagtingin ko sa Tribe GC, dami na nila message. Fill the jar. Amen. Ako din po naglagay na ako ng note ko sa Messenger. Nilagay ko hashtag fill the jar. Talagang hindi ko makakalimutan yung topic na yon. No? Fill the jar. Yes po. Parable po. Actually, hindi siya parable pala. Miracle ni Jesus. First miracle ni Jesus doon po sa wedding at Cana. Wedding at Cana. Yes po, i-upload po natin yan. Huwag po kayong mag-alala. At ang maganda ngayon sa Proverbs series natin tuwing umaga ay tinuturuan tayo ng Lord ng maraming mga wisdom. Alam ko po, isa yan sa mga prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Amen? Kung paano ako mabubuhay ng tama, ng naaayon sa kalooban mo. At yan po ang tinuturo sa atin ng Lord. So I will be uploading lahat po ng mga katuruan natin sa YT para mabalikan nyo po yung mga series po natin. Okay? So praise God, tayo po yung magsisimula na. Pero may tanong muna ako sa ating lahat. Of course, ang ating pong icebreaker question. Okay, so ito medyo sensitive ang pag-aaral natin ngayon pong umagang ito. Okay? So pwede kayo maging honest, or pwede namang hindi na kayo sumagot. Okay? So, wala namang namimilit sa atin. So, the question is, what temptation, usaping tukso, okay? Temptation, do you struggle to say no, even though you know it pulls you away from God? Alam niyo po, sa mundong ito, maraming mga tukso at gagawin si Satanas para hilahin tayo palayo sa Diyos. So, what temptation do you struggle to say no to, even though you know it pulls you away from God? Last, okay? Last, maraming mga last, okay? Yung iba, pride, yeah, flesh, okay? Parang karamihan, last. Okay, gambling, of course, doubt, okay, ego, pride. Ang daming mga temptation, chismisan. Yeah. Galing ni I Am Nice, ha? Yeah. Chismis, gossiping, entertainment, lying, gambling and liquor, doubt, self-control, lust, flesh, pride and doubt, revenge. Naku po, revenge. Totoo yan. Isa rin yan.
pride, doubt, pangangalunya, chismis, lust and gambling, lust, pride, patient, galit, social media, kupit. Okay, kupit. Okay, marami. Pagkimkim ng anger. Okay. So, mga kapatid, dito sa pag-aaralan nating Kawikaan or Proverbs chapter 5, nawa ay i-address ng Panginoon ang mga struggles po na ating pinagdadaanan. Okay? So, I pray na sa ating pong pag-aaral ay mabuksan ang ating pong kaisipan. Mga kapatid, the Word of God is not to condemn you, but to open your eyes to do what is right. And I pray, as we meditate the Word of the Lord today, nawa po, mabuksan talaga ang kaisipan ng ating mga mata, mai-correct, maitama po tayo. Hindi para i-judge ka, hindi para i-condemn ka, kundi ikaw mismo. Sabi ko nga sa inyo dito sa atin, ay hindi naman natin i-sugarcoat ang mga teachings. At dito po mga kapatid, ay hindi namin kayo hinuhusgahan. Pero mga kapatid, ang end point kung bakit tayo nandito ay para tayo ay magbago at mas maging kawangis ng Panginoong Hesus at makarating doon sa buhay na walang hanggan. Let us read Proverbs chapter 5. Sa Tagalog ko po babasahin, Kawikaan 5. Okay? Handa na po ba tayo makinig? Handa na po ba tayo magpabago sa Diyos? Okay, kung handa na po tayo, pwede ba na sama-sama tayong mag-share ng ating pong live stream? Alam nyo, kapag ganito ang usapin, parang naku po, ayokong manood kay pastor. Ayoko muna, baka matamaan ako. Well, bato-bato sa langit ang tamaan magpatama at ang mga tatamaan ay magbago. Kasi po para sa atin din po ito. Maraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos iniiwasan na maka-offend ng tao. But sometimes, alam nyo po, well, the truth sometimes is offensive. Hindi pala sometimes, most of the times, 'di ba? Offensive talaga ang katotohanan. Pero kung ito ang magbabago sa atin, well, okay lang na ma-offend po kayo. Okay lang po. Kasi ako, hindi ko naman kayo piniplease. Okay? Hindi ko kayo piniplease. Hindi ko piniplease ang mga tao. So it's okay for me na mag-share ng gospel, and for you, kung parang pakiramdam nyo na o-offend ka sa mga sinasabi ko, it's okay. Kasi po, ito nakasabi sa salita ng Panginoon eh. Okay, truth hurts. Ika nga. Okay na yung tinatamaan. Ibig sabihin kapag tinamaan ka, may kailangan baguhin sa'yo. Hindi po ba? But again, this is not to judge you or to condemn you. God loves you. That's why He wants to correct you. Okay? Read it. Preach it. Proverbs chapter 5. Okay. Let's go. Teka lang. Handa na kayo, ha? Okay. Proverbs chapter 5, beginning verse 1. Babala laban sa pakikiapid. Yung pa lang, title pa lang no? Babala laban sa pakikiapid. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking kaunawaan. Upang mabuting pagpapasya ay iyong maingatan. At upang ang iyong mga labi ay makapagbantay ng kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng mapangalunyang babae sa pulot ay tumatagas, at ang kanyang pananalita kaysa langis ay madulas. Ngunit mapait na gaya ng halamang lason sa bandang wakas, tabak na may dalawang talim ang siyang kasintalas. Ang kanyang mga paa sa kamatayan ay palusong. Ang kanyang mga hakbang ay nakahawak sa Sheol. Hindi siya tumatahak sa landas ng buhay. Ang kanyang mga lakad ay di panatag at hindi niya ito nalalaman. Ngayon nga, mga anak, sa akin kayo'y makinig at huwag kayong lumayo sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo sa kanya ang iyong daan at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka ibigay mo ang iyong karangalan sa iba
at ang iyong mga taon sa mga walang awa. Baka mga dayuhan ang magtamasa sa iyong kayamanan at mapunta sa bahay ng di kilala ang iyong pinagpaguran. At ikaw ay mananangis sa katapusan ng iyong buhay kapag naubos ang iyong laman at katawan. At iyong sasabihin, tunay na ang pangaral ay aking kinamuhian at hinamak ng aking puso ang pagsaway. Hindi ko sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo o ikiniling ko man ang aking pandinig sa aking mga guro. Ako'y nasa bingit ng lubos na kapahamakan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. Sa iyong sariling tipunan ng tubig ikaw ay uminom, sa umaagos na tubig mula sa iyong sariling balon. Dapat bang kumalat ang iyong mga bukal at ang mga agos ng tubig sa mga lansangan? Hayaan mong maging para sa sarili mo lamang at hindi para sa mga kasama mong mga dayuhan. Pagpalain ang iyong bukal at magalaka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng magandang usa at mahinhing babaeng usa, bibigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina. At sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka. Sapagkat, bakit anak ko, sa mga mapangalon niyang babae ay malulugod ka at yayakap sa dibdib ng babaeng banyaga? Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Ang masamay nabibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. Purihin po ang pagkabasa ng buhay, banal at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Our topic for today is entitled, The High Cost of a Small Compromise. The high costs of a small compromise. Mga kapatid, ang mga tukso po ay palaging maganda. Wala pong natukso sa pangit. Tama po ba? Not every temptation looks dangerous at first. Kapag ikaw ay tinutukso, ibig sabihin, ito ay kahumahumaling. Ibig sabihin, ito ay kaaya-aya sa mata ng isang tao. Sometimes, it comes as a disguise. Disguised as pleasure. Sometimes, temptation, it disguised as an opportunity. Ang temptations, mga kapatid, sometimes, it disguised as something harmless. Something harmless. That's why, dito po sa Proverbs chapter 5, hallelujah, is more than a warning against sexual immorality. It is a lesson about the danger of compromise. Yung mga bagay na atin pong nagagawa na parang sa sarili natin, maliit lang naman, di naman siguro yan malaking bagay sa Panginoon. Pero saan ba nagsisimula ang malalaking mga bagay? Hindi ba sa maliliit? Sinasabi mo dati, ay hindi ko lolokohin yung asawa ko, pero kakausapin ko lang tong kaibigan ko na to. 'Di ba? Nagsimula sa konting usap-usap, hanggang sa nagsama-sama na, hanggang sa nahulog na sa tukso. Mga kapatid, small compromise. Sa maliliit na mga bagay nagsisimula ang mga malalaki. Ang kasalanan po, 'di ba? Hindi ito kayang dumestroy agad-agad ng isang biglaan lang. It rarely destroys a life overnight. Alam niyo po, magsisimula ito sa mga maliliit na hakbang ng paglayo natin sa katotohanan ng Diyos. 'Di ba? Magsisimula tayo diyan sa mga maliliit na mga bagay ng paglayo natin sa atin pong Panginoon. Kung tayo po ay nawalan ng gana sa panalangin, kung tayo po ay nawalan ng gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ito po ang posibleng mangyari. Mawawala po tayo sa tamang kaisipan sapagkat mapupuno po tayo ng kasinungalingan, ng kaaway. Mapupuno po ang ating
kaisipan ng kamunduhan kapag tayo ay nagsimulang lumayo sa Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang Proverbs chapter 5 po, it reminds us that while temptation may promise satisfaction, yan naman po yung pinapromise lagi, di ba? Ng temptation. Kapag ginawa mo to, masisiyahan ka. Kapag ginawa mo to, masasatisfy ka. Kapag ginawa mo to, fulfill yung mga fantasies mo. Yan po yung pinapromise ng temptation. Pero dito po, sasabihin sa atin ng Panginoon, only God's way leads to lasting joy and peace. Ang temptation po, mga kapatid, panandalian lamang. Tama po ba? Panandalian lamang po ang maibibigay po sa atin. And right after that, kapag nagawa mo na, ano mararamdaman mo? 'Di ba? Parang guilt, shame, fear. Pagpapalit mo ba ang kaligtasan, kapayapaan at relasyon mo sa Diyos sa mga pansamantalang mga bagay lamang? Alam ko po na maraming mga nasirang pamilya ngayon na nagsisisi. 'Di ba? Sana hindi ko ginawa. Kaso wala na, pinangatawanan na lang, 'di ba? Na nagkamali siya at yun na, pinangatawanan na lang niya. Pero sa totoo niya, nagsisisi pa rin 'yan. May mga naiisip niya, may mga pagkakataon siguro naiisip nila na sana pala ay hindi ko ginawa. Sana pala ay hindi ko na sinimulan pa. Pero wala na. Nangyari na. Nasira na. Kaya magandang pag-aralan po itong chapter 5 po ng Proverbs na ito, kasi hindi po ito para i-comfort ka, hindi para i-encourage ka, kundi para turuan ka at para ma-prevent yung mga posible na mga danger or mga possible destruction na mangyari sa iyo at sa pamilya mo. So ngayon po ay magpapaturo tayo sa Panginoon, amen, na tanging ang daan ng Diyos ang magdadala sa atin doon po sa lasting joy and peace. Ang temptation, again, temporary lang. Temporary happiness. Temporary satisfaction lang ang mai-offer po niyan sa atin. Amen? Pero tanging ang daan ng Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kung tayo po ay nabuhay sa mundo ng kamunduhan or sa secular world, madi-differentiate natin ang pagkakaiba ng mundo at ng kingdom ng Panginoon. Sa mundo, ako rin po, naranasan ko rin po yan. Naranasan kong mag-party, naranasan kong uminom, naranasan kong mabarkada. Well, yes, masaya ka during that time. Masaya ka habang ginagawa mo yung mga bagay na nagsasatisfy sa flesh mo. Pero pag uwi mo sa bahay, wala. Ganun pa rin. You feel so empty, kulang ka pa rin, di ba, may hinahanap ka pa rin. Pero pag ikaw ay nandoon sa kingdom ng Panginoon, parang nawawala ang lahat ng mga problema, natatabunan po ng kapayapaan at presence po ng Panginoon. And that is the difference, mga kapatid. That's the difference. Again, only God's way leads to lasting joy and peace. At sinabi doon, di ba, sa Word of God, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Tama, parang credit card lang yan, di ba? Sa una, masarap mag-swipe, pero pagbayaran na, ayan na. Ayan na. So, 3 puntos po ang iiwan natin ngayon sa bawat isang manonood. Point number 1. Temptation looks attractive but leads to destruction. Temptation looks attractive but leads to destruction. Sabi po sa Proverbs chapter 5 verses 3 to 5. Basahin ko po Proverbs 5, 3 to 5. Sabi dito, sapagkat ang mga labi ng mapangalunyang babae sa pulot ay tumatagas, para daw a woman drip honey from their lips.
At ang kanyang mga pananalita kaysa langis ay madulas. Ngunit mapait na gaya ng halamang lason sa bandang wakas, tabak na may 2 talim ang siyang kasintalas. Ang kanyang mga paa sa kamatayan ay palusong, ang kanyang mga hakbang ay nakahawak sa Sheol. So para daw isang honey na matamis sa umpisa, pero sa dulo, sabi dito, but in the end, she is bitter as gall. Proverbs 5 verses 3 to 5. Ang kasalanan po ay magsisimula sa mga paraan na parang matamis. 'Di ba? Masarap, tingnan, okay. Ang kasalanan, mangangako yan ng happiness, mangangako ng excitement, ng fun, ng fulfillment. Yan po ang ipapangako sa atin ng temptation. Yan ang ipapangako sa atin ng kasalanan. But here in Proverbs chapter 5, pinakita po sa atin that what looks sweet at the beginning can become bitter in the end. Matamis sa simula. Sa lahat naman, di ba, ng mga relasyon, matamis ang pagsisimula. Pero may mga pagkakataon po na dadaanas po tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, at sa ganong pagkakataon, huwag kang aalis sa relasyon mo. Huwag kang maghanap ng comfort sa iba. Kung kayo ay mag-asawa na, mag-usap kayong dalawa, pag-usapan nyo. Hindi yung hahanap ka ng comfort sa iba na alam mo naman na hindi naman makakatulong talaga sa inyo. Sa kahit na anong klaseng relasyon, mga kapatid, sa kahit na anong klaseng relasyon, huwag tayong papasok sa isang bagay na kahit maganda sa paningin, alam mo nakapahamakan ng nandun sa dulo. Ang kaaway po si Satanas, masyado siyang matalino. Alam niyo ba, i-advertise niya yung kasalanan as pleasure. Yeah, wolf in a sheep clothing. Ang i-advertise ng kaaway, yung makukuha mo kapag nagkasala ka. Ang i-advertise ni Satan, yung mga bagay na masarap na mararamdaman mo kapag nagkasala ka, pero hindi niya i-advertise yung consequences kapag ginawa mo yan. Hindi niya i-advertise yung consequences. Gawin mo to, masarap to. Gawin mo to, masaya to. Gawin mo to, it will satisfy your flesh. Pero hindi niya sasabihin anong kapalit niyan. Anong kapalit kapag ginawa mo? Masisira ang tiwala ng asawa mo. Masisira ang tiwala ng kaibigan mo. Ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi niya advertise yun. Hindi niya i-advertise yun. God bless you, Lotay. Samahan ka ng Lord at bigyan ka niya ng kapayapaan. So ask yourself, baka meron kang mga compromise na binibigyan mo na lang ng excuse. Kagaya ng sabi ni Ate Luwalhati, ang katwiran ng iba, di baling mambabae, wag lang iiwan ng tunay na asawa. At ganyan ang mundo, ang lala. No? Kanya lang i-advertise ng mundo, okay lang man babae ka, wag mo lang iwan yung asawa mo. Mali pa rin yun. Hindi pa rin tama. Yun yung mga compromise na binibigyan natin ng excuse ang sarili natin para gawin. Buti nga, inuwian pa kita eh. Sana hindi ka nalang umuwi kung mambababae ka. Diba? Kasi parang nagko-compromise ka sa maliliit na mga bagay. Nagko-compromise ka. Baka meron tayong mga ini-entertain sa buhay natin na hindi natin kayang takbuhan. Hindi daw papahuli ng buhay. At alam nyo, sa mga taong nakakasama ko, syempre may mga nag-open up sa akin. Well, ang mga lalaki talagang, meron bang lalaking umaamin ng nagawa nila? Meron naman siguro, pero iilan lang, no? Parang ang gagawin nila,
Parang wala talagang umaamin eh. No? Ayun nga pas, wala. Kasi may mga kilala ko, hanggat kayang pagtatakpan talaga. Ay talagang, sasabihin pa nila, mamatay man, hindi ko ginawa. Grabe, no? Tapos, mangga-gaslight pa. Ikaw kasi, hindi mo pinaramdam sa akin yung pagmamahal. Diba? Ikaw kasi, hindi mo ko inaalagaan. Diba? Parang kotongan mo kapag ano. Ay, nako. Diba? Sinisi ka pa, ginaslight ka pa. Na parang, ikaw yung babae, tas ako yung may kasalanan. Parang ganon. Aray mo, pakak. Ate Cindy, thank you so much po. God bless you, Ate Cindy. Bakit nga ba walang umaamin? Di ko rin alam eh. Parang ayoko na mag-asawa. Umamin, tapos nag-sorry ulit. Tatay ko po. Nagkalabasan na. Tatay ko po, walang umaamin. Walang aamin sa pamilyang to. Well, sa mundong to, talagang nature ng mga tao makasalanan. Alam niyo, mayroon dalawang puwersang nagtatalo sa atin eh. Yung godly nature natin, nung nakakilala tayo kay Lord, tsaka yung sinful nature natin. Laging may dalawang puwersang nagtatalo sa atin. Gagawa ka ng mabuti o gagawa ka ng masama. Alam niyo yung sinabi ni Apostle Paul? Babasahin ko lang, hanapin ko lang yung verse. Okay, babasahin ko sa inyo. Ito, kahit si Apostle Paul, mga kapatid, ay nag-i-struggle po dito eh. Tingnan niyo yung sinabi niya. Okay, tingnan niyo ah. Eka, hahanapin ko. Ito. Okay, ito. Makinig kayo. Sa Romans chapter 7, kahit si Apostle Paul, pinagdaanan niya, verses 14. Okay, magsimula tayo sa verse 14. Basahin ko. Alam nating ang kautusan ay espiritual. Sabi niya, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Sabi niya dito, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So nakita natin dito na meron ding spiritual force doon sa kalooban ni Apostle Paul na nag-i-struggle din siya kasi yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung mga kinasusuklaman niya, yun yung nagagawa niya. So mga kapatid, ganun din po sa atin. Meron po tayong sinful nature. Dahil tayo po ay, wala pa tayo sa sa glorious body po natin. Romans 7, starting verse 14 to 20. Kaya tayo po talaga, nasa corrupt world pa tayo. Nasa corrupt world pa tayo. Nasa corrupt body pa tayo. Kaya mga kapatid, natural na tayo pong lahat ay talagang mag-struggle po sa temptation, sa kasalanan. Isa-charge ko lang tong saglit lang. So, talagang natural po yan. Meron pong, talagang struggle is real. Okay? Struggle is real. Sa lahat ng tao, kahit sa akin, kahit tayong lahat, kahit ng mga ang pinaka-iniidolo nating mga tao, lahat tayo. Walang exempted. Sinusubok tayo ng temptation. May mga kasalanan pa rin tayong nagagawa. But, mga kapatid, huwag kang bibigay.
At kung tayo man po ay nahulog sa kasalanan, sabi ko nga po sa inyo, dalawang uri ng tao ang meron. Isang taong nahulog sa kasalanan pero Kristiyano ka kaya bumangon ka agad. O ikaw yung uri ng tao na Kristiyano ka, nahulog ka sa kasalanan, nag-swimming ka pa. In-enjoy mo pa yung buhay ng kasalanan. Alin ka doon? Dapat nandoon tayo sa nahulog tayo sa kasalanan pero aahon agad tayo. Tatayo agad tayo, hindi tayo mananatili sa putek. Magsisisi agad tayo, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawad po, naging mahina po ako. Linisin mo po ako. Linisin mo ako, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Amen? Bakit kaya? Hindi na lang sa ibang planets sinapon ng mga fallen angels. May point ka, Kevs Max, no? Bakit nga ba dito pa sa mundong to, di ba? Well, may plano ang Lord, no? May plano ang Panginoon. Bumangon tayo agad. Tama. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo exempted, nakakagawa tayo ng lahat ng kasalanan. At totoo yun, walang karapat-dapat sa atin. Kung may magsasabi sa inyo na you are not worthy, yes, tanggapin mo. I am not worthy, I know that. Hindi ako karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Lahat naman tayo di ba? Sino ba dito ang karapat-dapat? Sino ba dito ang karapat-dapat? So mga kapatid, yun nga yung mga kahit si Apostol Pablo na ano na siya greatest apostle of all time. Buong buhay niya binigay niya na kay Jesus. Sumunod siya ng kamatayan niya, di na siya nakapag-asawa. Sa pagsunod niya kay Jesus. Si Apostle Paul, pero meron pa ding struggle siya sa kanyang kalooban. Tama yung sinabi ni Ate Candy, seek wisdom talaga para ma-exercise natin ng tama ang free will natin. Totoo yan. Kaya alam nyo, mas wiser talaga yung mga taong may alam sa Word of God. Bakit? Kasi dito natin nalalaman ang mga tama at hindi tama. Tama po? Nalalaman natin kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ano ba ang dapat kong gawin? So if you are asking, what is the will of God in your life? Then read your Bible. Kasi nandito ang kalooban ng Panginoon. Nandito po sa salita ng Diyos. So don't judge temptation by how it begins. Judge it by where it leads. Ang temptation po, mga kapatid, masarap sa una. Pero kapahamakan ang naghihintay sa dulo. Kapahamakan. Tama. At alam nyo ang kaibahan ng mga Kristiyano, meron tayong conviction. Meron tayong conviction na kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, hindi ka mapakali. 'Di ba? Parang may bumabagabag sa kalooban mo. Hindi ka makatulog. Yes po, tapos na po. Basahin yung Proverbs. But we are still, studying, mga kapatid. Diba ganun yun Kapag alam mong gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka titigilan talaga ng konsensya mo. Diba? At yun po yung maganda. Matakot ka kapag wala ka ng conviction. Matakot ka kapag matigas na yung puso mo. Na hindi ka na nakikinig sa Panginoon. Yung parang nasanay ka na okay, buhay ko na to, makasalanan ako. Pero hanggat may conviction ka pa, ngayon, I believe, kinakausap ka ng Diyos. I believe, may mga pinapakita siya sa'yo ngayon. 'Di ba? Ngayong oras na to mismo, habang nakikinig ka, 'di ba? Meron siyang pinapaalala sa iyo na mga small compromise, maliliit sa paningin mo na parang sinasabi ni Lord, bitawan mo na. Kasi yung mga small compromise na yan, maglilid sa iyo sa mas tiyak na kapahamakan. Okay? At kung ikaw man ay babagsak sa kasalanan, tumayo ka. Hindi pa katapusan ng buhay mo. Tumayo ka. Lumapit ka sa Diyos. Magpakumbaba ka. Kaya alam nyo, ito tutuloy ko na to kasi bago ko magsimula ng gawain dito po sa Cornerstone, Santa Maria, gusto ko talagang gusto kong lumapit sa Diyos at Panginoon, talagang baguhin mo ako. Alam ko, nasa mundong to, may mga battles pa rin, may mga temptations pa rin akong pagdadaanan, may mga
kasalanan pa rin ako magagawa. But Lord, I need your guidance. Samahan mo ako kasi yung kagaya ng panalangin ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na lang kaming dalhin doon. And that is the same prayer po ngayon ng aking puso na Lord, kung hindi mo ako sasamahan sa pagtatayo ng gawain, wag mo na lang akong dalhin doon. Wag mo na lang ituloy. That is why, siguro by July, gusto ko magpunta sa prayer mountain. Gusto ko mag-pray sa bundok. Gusto ko manalangin. Sama niyo ako sa prayers niyo, Gusto ko na, alam mo yun, parang kang si Moses na aakit ka sa bundok ng Sinai. Tapos may encounter mo dun si Lord. Tapos magbababa si Lord ng instructions sa'yo. Parang, Lord, I wanna experience that. Kaya gusto ko mag-prayer mountain. Gusto ko na manalangin sa bundok. Ang sarap, 'di ba? Sama kayo sa akin. Gusto niyo? Sama kayo sa akin. Parang gusto ko sana sa sa Mount Peñiel, yes, meron doon. Sa Mount Peñiel sa Tarlac. Tapos meron din sa Antipolo. Yung Mount Peñiel sa Tarlac, tapos sa Antipolo yung Touch of Glory. Yun. Pwede kayong sumama sa akin. Ayan pala sila Ate Kelly. Yeah, let's go. Tiga saan ka, Ate Isay? Sa Malaysia. Sa Malaysia. Let's go. Yeah. So, magsaset ako basta bago mag-cornerstone. Magsaset kami. Tapos, yun. Gusto ko umakit ng bundok. Parang alam mo yun. Kasi, alam mo pag nasa bundok ka, mas malapit ka sa langit, di ba? Yung parang ganon. Wow, that's nice. Sa Touch of Glory, meron dyan sa Antipolo. So, nawa ay yung mga gustong sumama, sama kayo sa akin. Yan. Ayan, Vina, alam ko sasama ka sa akin, nakamotor ka. Okay? So, sa lahat ng mga gusto, isaset ko yon basta bago mag-cornerstone sana. Bago mag-August 2. Pag uwi ko siguro ng Malaysia or bago mag-Malaysia. So, gagawin ko po yun. Okay? So, pwede kayong sumama. Let's go. Ayan sa Touch of Glory. Maganda rin doon. Okay? So, ayun po. Sama kayo ha. Sa lahat ng mga gusto. It's either Antipolo or Tarlac lang naman. Maganda doon. Prayer mountain tayo. Magpe-pray talaga tayo sa bundok. Meron tayong church dyan sa Malaysia. Hanapin nyo po yan. Sila Ate Casey. Ate Casey, paki-message po si Rosas. Yan, kung nasa KL ka. Yan, meron tayong House of Change dyan. Opo, magme-message siguro ako sa mga group chats sa lahat ng mga gustong sumama sa akin mag-prayer mountain. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Basta po, kahit naman saan ako magpunta, kasama ko kayo di ba? Ayun, nasa KL ka lang. Kahit nag-Taiwan ako, kasama ko kayo di ba? Pinalipad ko kayo dun sa sa lantern, di ba? Kasama ang Heart to Heart family. Sa lahat ng pupuntahan ko, kasama kayo. Okay? So, what looks harmless today can become heartbreaking tomorrow. Aray ko. Tingnan nyo to. Di ba? Yan. What looks harmless today can become heartbreaking tomorrow. Ang sakit nito. Opo, kung wala pa kayo sa GC, message nyo po si Ate Candy. Ate Candy, pa-message na lang po dito. Akala mo harmless ngayon, no? Parang saya now or enjoy now, iyak later. Ganyan. Ang kahihinatnan kapag tayo po ay nag-give in sa temptation. Enjoy now, iyak later. Enjoy now, pay later. Hi. Kaya mga kapatid, mas okay nang mahirapan tayo sa mundong to, tama? Okay lang, 'di ba? In this world, we will face many kinds of tribulation, but take heart. I have overcome the world, sabi ni Jesus. Take heart, I have overcome the world. Kahit na dumaan tayo sa maraming mga tribulasyon, okay lang. Basta ang ending ng buhay, sa buhay na walang hanggan sa langit. Okay lang na hindi natin ma-enjoy yung buhay natin. 'Di ba? Okay lang. Pero for sure naman, hindi naman tayo hahayaan ni Lord na maghirap sa mundong to. Alam niyo yun? 'Di ba? Ano yung prayer ng Panginoon? Our Father
Yung Our Father niya, ano yun? Teka lang. Hanapin natin. Our Father prayer. Yan. Thy kingdom come, thy will be done. Yun yung part na yun. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Alam nyo ba na kayang ibaba ng Diyos ang presensya ng kalangitan sa mundong ito? On earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, kung gaano kayaman ng langit, kaya tayong pagpalain talaga ng Panginoon. Diba? So, ang Panginoon talaga ang magbibigay sa atin ng lahat ng mga pangangailangan po natin sa bawat araw. At I pray na bago tayo gumraduate sa mundong ito, ay maranasan talaga natin ang kakaibang blessing, kakaibang favor, kakaibang pagsama ng Panginoon on earth as it is in heaven. Amen. So point number 2, wisdom chooses distance from temptation. O alam nyo na kung bakit kailangan natin ng wisdom. Bakit? Para malayo tayo sa tukso. Praise God at kasama kayo sa Book of Proverbs. Sino dito masaya siya kasi nag-aaral siya ng Book of Proverbs? Ang Book of Proverbs ay isinulat ng pinakamatalinong tao, ang pinakamayamang tao, pero ang nakakalungkot, alam niyo kung ano? Ito rin ang kinabagsak ni Solomon. Alam niyo kung anong kinabagsak ni Solomon? Marami siyang babae. Alam niyo ba kung ilan ang asawa ni Solomon? 700 wives and 300 concubines. Almost 1,000. Diba? Kahit iba-iba araw-araw yung babae niya. Grabe! Pinakamatalinong tao, pinakamayamang tao, pero dito rin pala babagsak. Kaya magandang pinag-aaralan to, buhay ito talaga ng buhay ni King Solomon. 'Di ba? Kulang ang 365 days. Oo, yun yung nakaano sa kanya, kaya marami siyang mga Diyos-Diyosan ngayon kasi marami siyang mga asawa. So wisdom chooses distance from temptation. Karunungan. Proverbs chapter 5 verse 8. Proverbs 5 verse 8. Keep to a path far from her. Do not go near the door of her house. Mga kapatid, kung alam mo ng kasalanan ng gagawin mo, huwag mo nang lapitan. Marami nagtatanong, paano po ako makakaalis sa lust? Paano ako makakaalis sa temptation? Huwag mo nang lapitan. Flee from sin. Kagaya ng ginawa ni Joseph sa asawa ni Potiphar. Tinakbuhan niya. Lumayo ka na. Eh kung ikaw ay dikit ng dikit ng dikit ng dikit ng dikit ng dikit ng dikit at lapit ng lapit ng lapit ng lapit ng lapit pa, eh huwag kang mag-expect na makakalaya ka. Salamat po Ate Cindy. God bless you po. Hindi po ba? Huwag kang mag-expect. Run! Layuan mo ang kasalanan. Tumakbo ka, papalayo! Huwag kang tumakbo, papalapit. Baka excited ka pa. Tatakbo, sabi ni Pastor, tatakbo daw ako sa kasalanan. Pero ang takbo naman, papalapit sa kasalanan. Takbo ka, papalayo. Run. Amen. Keep to a path far from her. Kung alam mo na magkakasala ka sa bagay na yan, layuan mo na. Kung alam mong nilalapitan ka ng mga ka-office mo na may mga asawa na, layuan mo na. Huwag kang papayag. Ito mga kapatid, huwag kang papayag na tinatago ka. Ang mga tinatago, alam mo, ba't nagtatago? Kasi alam na mali yung ginagawa eh. Papayag ka ba nun na tinatago ka lang? Diba? Papayag ka ba nun? Wag. Ngayong Kristiyano ka na, ngayong ikaw ay tagasunod na ni Kristo, itaas mo na yung standard mo. Itaas mo na yung standard mo. Ate Analu. God bless Ate Analu.
Ito si Ate Analu, grabe rin yung mga sinakripisyo niyan. Grabe talaga. Kaya, basta, nararamdaman ko na may iba't ibang mga calling talaga ang Lord sa inyong mga buhay. Oo, di ba? Cannot be in public kasi nga nagtatago. Alam niyo yung kantang ito, yung kanta na Why can't I stand in the street? Anong title nun? Why can't I leave you on the dance floor? Alam niyo yung kanta na yon? Para yun sa mga sa mga hindi sila maipakilala. Ba't kailangan nating magtago palagi? Kasi nga alam na may maling ginagawa. Secret love song. Yeah. Secret love song. Mga kapatid, this is not to judge you. Okay? Kung may mga gumagawa man yan. Ang sabi lang dito, itama na natin. Okay? O, dito ba sabi dito, why can't you hold me in the street? Ba't di mo ako mahawakan? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? Diba? Hi. Alam ko na may mga tao ngayon dito. Ako nauunawaan ko, hindi nyo gusto yung sitwasyon nyo ngayon. Hindi nyo gusto yung sitwasyon nyo ngayon. Kaso wala ka na lang nagawa. Nahulog ka na rin, 'di ba? Nagustuhan mo na rin kasi ang pakilala sa iyo ay single siya. Or ang pakilala sa iyo, ikaw na 'yung mahal ko. Wala na kami. Hindi na kami nagsasama. Alam ko 'yun. Nauunawaan ko 'yun. Okay? Yeah, may mga nahulog sa patibong. May mga nahulog sa patibong. Ang mga lalaki pa naman kapag gusto ka, gagawin lahat di ba? Aakitin ka, mga tamang, mga masasweet na sa salita. Bibigyan ka ng bulaklak, padadalang ka ng chocolate, lahat gagawin para makuha ang matamis mong oo. Aray mo, pakak. Di ba? Gagawin lahat. Tapos kapag nahulog ka na, biglang, may asawa pala ako. Mahal ko pa pala yung asawa ko. Babalikan mo yun. Grabe, di ba? Tapos ikaw, bakit? Di ba? Wala ka na. Parang pakiramdam mo, end of the world ka na. Di ba? Parang hagulgul ka na lang dyan. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, pakawalan nyo na yan. Okay? Kasi kung gusto mo ng mas mapayapang buhay, ilagay natin sa tama at maayos. Ilagay natin sa tama at maayos. Yun lang. Alam ko yung hirap na pinagdadaanan mo, pero hanggat hindi mo tinatama ang pagkakamali, hindi yan maaayos. Sabi ko sa inyo, di ba yung botones ng polo, kapag nagsimula sa mali, yung dulo mali. So, ang gagawin mo, babalik ka ulit sa umpisa at itatama. So, itatama lang natin. At sa dulo, di ba? Tama. Okay? Mahal ko kayo, mga kapatid. Mahal na mahal ko kayo at mahal na mahal tayo ni Lord. Sadyang lang talaga, sadyang kailangan nyong marinig to. Okay, sabi ko nga 'di ba kanina, hindi para i-judge kayo, kundi para mabuksan ang ating kaisipan na sa dulo ba, sige, ngayon nag-e-enjoy ako. Sige, ngayon mahal ako. Sige, ngayon nag-e-enjoy kaming dalawa. Pero sa dulo ba niyan, anong kahihinatnan nyo? 'Di ba? Anong kahihinatnan nyo sa dulo? 5 years from now, 10 years from now, masaya ka ba talaga? Masaya ka ba talaga? 'Di ba? Parang, okay, 10 years, kasi nangusap na sa'yo si Lord ngayon 'di ba? Nangungusap na siya ngayon sa'yo. So, hindi, ikikip ko pa to. Tsaka hindi ko na muna papakinggan si Pastor. 10 years pa. So, masasayang yung 10 years na yun. Tapos after 10 years, wala rin naman pala. Iiwanan ka rin. So, nasayang yung 10 years.
Alam mo yung tunay na wisdom? Di ba ang wisdom, knowledge, natutunan mo, at in-apply mo. Yun yung wisdom. Nalaman mo ngayon na ganito ang dapat kong gawin, pero kung hindi mo i-apply, hindi yan magiging wisdom. Kaya ngayon, pasensya na, pero kailangan kong sabihin at ituro sa inyo to. I-apply mo. Okay? Ikaw din ang makikinabang niyan sa dulo. Ikaw din ang makikinabang niyan. Okay? So, God bless you. Kaya mo yan. Okay, no sugarcoat. Pero meron tayong community dito. Alam mo kung hindi mo kaya, Ate Ana Lu. Nako, lumapit kayo kay Ate Ana Lu kasi expert yan dyan. Grabe, kung alam nyo ang pinagdaanan ni Ate Ana Lu, magandang counselor si Ate Ana Lu. At umano kayo, mag-join kayo sa mga community natin. Mag-join kayo sa sa mga tribe. Marami kayong matututunan. Alam nyo, marirealize nyo na hindi pala ako nag-iisa. Meron pala akong same ng nararamdaman. Diba? Ayan, kausapin nyo. Nako, si Ate Ana Lu, expert. Masasabi ko sa inyo, grabe, kung alam nyo mo, nilet go niya. Talaga naman, mamamangha ka. Kaya, yan, alam ko marami pang mga itatayong mga leaders ang Lord sa atin. At excited ako doon. Excited ako doon sa mga leaders na itatayo ng Lord. So, yan, usap-usap kayo. Join kayo ng life group. Join kayo ng community. Maraming tao na makaka-relate sa inyo. At makakatulong po sa inyo kung ganyan yung pinagdadaanan nyo. O, diba? Nako, si Ate Ana Lu, grabe. Ay, ang haba ng message niyan sa akin. Talaga naman. Pero ngayon, tingnan nyo, tinatawanan na lang niya lahat. Diba? Tinatawanan na lang niya lahat. Wisdom chooses distance from temptation. Notice that Proverbs doesn't say, see how close you can get without falling. Ang sabi dito, stay far away. Stay far away. Layuan mo. Layuan mo. Tingnan niyo po yung sinasabi sa Psalm 119 verse 9. Psalm 119 verse 9. Basahin ko po How can a young person stay on the path of purity? Paano daw ang isang kabataan ay mananatili sa isang daan na merong purity? By living according to your word. Paano tayo magiging pure? By living according to your word. Hindi hindi by knowing the word. Hindi by listening the word. Ang sabi dito, by living, sinasabuhay ang mga salita na kanyang napag-aaralan. Amen? By living according to your word. Hindi lang enough na mapakinggan mo. Hindi lang enough na nababasa mo. Gawin mo. Isabuhay mo. Living according to your word. Wisdom doesn't play with temptation. Ang wisdom po, it creates boundaries. Boundaries. Kapag ikaw ay puno ng wisdom, mag-set ka ng boundaries. God bless you po, Ate Cindy. God bless you, Ate Cindy. We will help you in prayer, but also help yourself. Okay? Help yourself, Ate Cindy. Kayang-kaya po ng Diyos gumawa ng mga bagong bagay sa buhay nyo. I pray for that faith. Hallelujah, to fill you, to fill your heart. I pray na i-restore ng Lord yung relationship niya sa'yo. Amen. Let there be restoration, revival. Let His fire be rekindled in your heart. In Jesus' name. Sometimes, the strongest person is not the one who resists temptation at the last minute. Totoo to. Okay? In the last minute, kahit sabihin mo pang strongest person ka, hindi ka pa rin makakaligtas. It's the one who avoids it in the first place. Alam niyo kung sino mananalo? Kapag meron temptation, hindi yung mga taong lalaban sa tukso, kundi yung mga taong tatakbo sa tukso. Yan lang po ang kaisa-isa
na tatakbuhan mong panalo ka. Amen? Yan lang yung kaisa-isang tatakbuhan mo pero panalo ka. Diba? Yung iba kasi pilit na nilalabanan eh. Lalabanan ko to, kaya ko to, malakas ako. Pero itong laban ng temptation, hindi to nilalabanan. Tinatakbuhan. Okay? Tinatakbuhan. Hindi mo siya lalabanan. Aalisan mo siya. Aayawan mo siya. Okay? So run! Takbo! Papalayo sa kasalanan. Mag-set ka ng healthy boundaries bago ka mahulog sa kasalanan. The safest distance from sin is as far away as possible. Amen? Tama. Walang nananalo kapag nilabanan ng tukso. Kaya lalayuan mo talaga siya. Lalayuan mo, tatakbuhan mo talaga siya. Okay. And number 3 and the last. Tukso. Mali yung kanta na yun eh. Mali yung kanta na yun, di ba sabi, tukso, layuan mo ako. Hindi tukso ang lalayo sa'yo. Kasi lalapit nga siya sa'yo para magkasala ka. Dapat, tukso, lalayuan na kita. Do not play with fire. Do not flirt with temptation. Amen. Maliwanag ba, mga kapatid? And number 3 and the last, God's design always leads to lasting joy. Wow, di ba? Ang gusto naman talaga ng Lord ay maranasan natin yung lasting joy na yan. Proverbs 5:18. May your fountain be blessed and may you rejoice in the wife of your youth. O, diba? Gusto naman ng Lord ma-enjoy mo yung buhay mag-asawa mo. And you know what? I have to say this sex is a gift from God. At ang sex po ay ine-enjoy ng mga mag-asawa. Kung kayo ay mga kabataan at wala pa po kayo sa marriage, okay, hindi pa kayo kinakasal, it is not something that you do. It is not something that you do. Okay? Premarital sex? No. Sex should be enjoyed by by married couple. Regalo po yan ng Panginoon. Regalo yan ng Diyos. So, God doesn't give boundaries to steal our joy. He gives them to protect it. His commands are not restrictions against happiness. They are instructions toward abundant life. And who wants abundant life here? Sino dito ang nagnanais na magkaroon siya ng abundant life? Tayong lahat. Amen? We want abundant life. So whenever we trust God's design, we discover that His way is always better than the shortcuts the world offers. May kaligayahan kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. God bless you po, Yagi. God bless you po. So instead of asking, how much can I get away with? Ask, how can I honor God in this area of my life? Yun naman lagi yung tanong natin di ba? Lord, gusto kitang i-honor. Di ba? Ma-honor ba kita kapag ginawa ko to? Kapag ginawa ko ba itong tukso na to, ma-honor ba kita? If the answer is no, don't do it. Don't do it. Okay? Huwag mo nang gawin. Yeah, Ate Casey. God bless you, Ate. So, God's boundaries are not barriers to joy. They are the pathway to it. Sabi nung iba, nako po kasi ang KJ ni Lord gusto ko yung party-party Gusto ko nasa bar. Di pumunta ka sa church, mag-praise and worship ka. Diba? Mag-praise and worship ka. O kung ang sobrang marites ka talaga, diba? Napaka-chismoso mo, napaka-chismosa mo. Ang i-chismis mo, salita ng Diyos. Di mo mapigilan yung bibig mo So, ang i-chismis mo, salita ng Diyos. Hindi po ba?
Hindi KJ ang Lord. Hindi siya KJ. May mas masarap kaysa sa addiction ng pag-inom, paninigarilyo, gambling, may mas masarap pa. At yun ay manatili sa presence ng Lord. Mas masarap mag-share ng gospel. Mas masarap maglingkod. Mas masarap tumulong sa iba. Mas masarap mag-volunteer. Pupunta ka sa bundok, maghahayag kayo ng salita ng Diyos. Mas masarap mag-misyon, di ba? Mas masarap. Yung nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Mas masarap kasama yung mga community ng mga tao na nagmamahal sa Diyos. There's so much more in life, brothers and sisters. So much more. Amen. So, conclusion, mga kapatid, tapos na tayo sa Proverbs chapter 5, and I pray na kahit ganito yung topic natin, di ba? Kahit papaano ay na-deliver naman natin ng maayos. At kung kayo ay na-offend nga, it's okay. Kung may mga dapat kayong ayusin na. Baguhin na. Itama na. Okay? So, ito ay mga pagtuturo. Itong mga binasa natin ay knowledge. Pero hindi siya magiging wisdom kung hindi mo siya i-apply. So, kung meron kang kailangan gawin, at kung meron pinapagawa sa'yo ang Panginoon, gawin mo na. Okay? Gawin mo na. So, Proverbs chapter 5 teaches us. Yeah, God bless you, Charisse. Temptation may look attractive, but it leads to destruction. Wisdom chooses distance instead of compromise. And God's design always leads to lasting joy. So every temptation presents a choice. Ang temptation nandyan lang yan. Pero ikaw ang magde-decide kung gagawin mo ba siya o hindi. Ikaw ang magde-decide. So one path offers temporary pleasure. Yung isa, daan papunta sa temporary pleasure. But the other one leads or offers lasting peace. Now choose the path that honors God. Choose the path that honors God. For our final words, the decisions you make in private will shape the life you live in public. Choose purity. Choose wisdom. Choose God's way. God's way. Because what God protects is always better than what temptation promises. Napakaganda. Hallelujah. Amen. Ang kaaway po, gustong maniwala ka na harmless naman yung ginagawa mo. Pero si Lord, paaalalahanin ka na holiness is worth protecting. So wag mo ipagpalit yung purpose ni Lord over temporary pleasure. Wag na wag mong ipagpapalit. Always choose purity, wisdom, God's way. Amen? Pinoprotektahan ka lang ng Diyos. At sa pag-iingat sa iyo ng Panginoon, Ate Casey, God bless you. Ang pag-iingat sa iyo ng Panginoon is always better than what temptation promises. Palakpakan natin ng Lord. Praise God. Mga kapatid, abangan nyo po ang heart-to-heart saying. Ang bala kong gawin ay yung heart-to-heart saying of the day ay naka-inline dito po sa morning devotion natin. So, kapag napanood nyo po yung heart-to-heart saying of the day sa Facebook, sa TikTok, at kung saang mga social media platforms, request ko po na mag-comment po kayo, mag-share kayo, at mag-react po kayo. So, every day, gagawa po ako ng mga heart-to-heart saying of the day related po sa atin pong morning devotion. So maraming salamat po mga kapatid, and that is our morning devotion for today, and I pray na tayo pong lahat ay na-bless, na tama, na bago,
ng atin pong Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Every morning po tayo, 9 a.m. at sa gabi, ganun po around 8 or 9 p.m. But mga kapatid, tomorrow po ay wala muna tayong devotion kasi tomorrow po ng umaga ay meron po akong meeting sa Cornerstone. Amen. Pag-uusapan na po namin yung process sa pagbubukas po natin ng church dito po sa Santa Maria, Bulacan. At kung kayo po ay malapit po dito, feel free to join us. Bukas nyo po malalaman kung saan na po yung final na lugar po natin, mga kapatid. Okay? So, pag-pray niyo po mga kapatid at kung kayo po ay inuudyo ka ng Lord na sumuporta sa atin pong gawain sa August 2, sa opening ng church, feel free po to message me. At kung kayo rin po ay gustong mag-join sa atin pong anniversary on July 25, kindly message me po. Face-to-face, first anniversary celebration po natin dito po sa Santa Maria, Bulacan gaganapin. Amen. So yun po ang ating pong mga gawain. And tomorrow po will be the last day of our donation drive para po doon sa mga naapektuhan po ng earthquake. Kung kayo po ay gustong magpadala ng tulong, pwede pa po hanggang bukas na lang. So for tomorrow po ay i-turn over na po natin yung nalikom po natin sa Life Missions. Amen. So, pwede kayong magtanong sa mga group chats kung saan kayo magsasend ng donation para po sa anniversary, sa opening, at sa earthquake donation drive. So, mag-message lang po kayo sa atin pong group chat. Okay? So, maraming salamat po for joining our morning devotion, mga kapatid. Truly, that we are blessed by having this community. Nag-share natin ng gospel, nagagawa natin ng misyon ng Panginoon. Nandito talaga tayo sa tamang track ng Panginoon para sa atin. Fill the jar. So, mag-message kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse if you want to join our group chats, our community, mga kapatid. Okay po? Maraming salamat. Tayo pong lahat ay magpe-pray na. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po naming morning devotion. We are so full, Panginoon. Pero alam din po namin na hindi po ito magiging wisdom kung hindi namin i-apply yung knowledge na natutunan po namin ngayong umaga. So I pray, O God, na maisagawa po namin, ma-apply namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ngayon po, na kinausap mo kami, Lord, hindi matatapos ang araw na ito na wala kaming isusuko sa inyo. Lord, wag mong hayaan na ang mga temptation na ito, itong mga temporary pleasure na ina-advertise ng kaaway sa amin, ay amin pong magawa. Ilayo mo kami dito, Panginoon. Takbuhan po namin ito, Panginoon, because it leads to destruction. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord, to choose. To choose you above all. To choose purity. To choose wisdom, to choose God's way, Panginoon, over this temptation, Lord, over compromise. Kahit maliliit na compromise po ito, wag na po namin gawin, Panginoon. Because your design for us is always to lead us to lasting joy. Panginoon, sa lahat ng mga taong sumusunod sa iyo, lubusin mo ang kagalakan ng kanilang puso. Lubusin mo ang kagalakan. Let there be unspeakable joy, Lord, sa kanilang mga buhay. Sa iyo po namin hahanapin ang kaligayahan at naniniwala kami na ang mga pangarap namin ay aming makakamtan. Thank you, God, for this wonderful day. Salamat sa katagumpayan ng devotion na ito. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. Salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po ang aking mga kapatid, ang heart-to-heart community, ang bawat pamilya namin. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat at ingatan sa lahat ng aming mga gagawin ngayong araw po na ito. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga ginamit mo na nag-donate sa earthquake, Panginoon, sa mga taga Mindanao, sa mga nag-pledge for anniversary, sa mga magpe-pledge para po sa opening ng church. Ikaw na pong bahala sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, upang maging daluyan kami ng pagpapala sa ibang mga tao. God bless the tribe leaders, mission partners, intercessors, Panginoon, lahat ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa community na ito, even assistant tribe leaders, bless all of us, our members, Panginoon, lahat ng aming mga pamilya, pinagkakatiwala po namin sa inyo. At mainam na po naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang bansang Pilipinas. God bless Israel. God bless the Philippines, Panginoon. Yung mga naapektuhan po ng lindol, Panginoon. Yung mga
pamilya po na nawalan ng mahal sa buhay doon po sa Tacloban shooting incident sa eskwelahan, Panginoon. I pray, pagpalain mo lahat ng mga estudyante, Panginoon, sa mga anak ng mga taong nanonood po ngayon ng community na ito. Kahit po sila ay nasa eskwelahan, iingatan mo sila, babalutan mo sila ng banal at makapangyarihan mong dugo, Panginoon. I declare no weapon formed against them shall prosper. Iingatan mo ang mga anak nila, Panginoon, kahit sila po ay nasa loob ng eskwelahan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, pagbalain mo ang aming mga hanap buhay, ang aming pinagkukunang yaman, Panginoon, ang aming mga trabaho. Let there be increase, Panginoon, multiplication of sales, Panginoon, mga kliyente, Panginoon, mga deals, Panginoon, hallelujah, mga positibo, Panginoon, ang ibibigay mo po sa amin in Jesus' name. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, ipagkaloob mo ang tamang trabaho sa kanila. Pinagkakatiwala na namin sa iyo ang lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be the glory. Pagpalain mo mga OFW, in Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen and Amen. Maraming salamat po for joining us today. Praise God. Yan. Maraming salamat sa inyong mga buhay, sa pagsama. Ate Jen, Ate Winnie, God bless you po, Mami Jing. God bless you po sa inyong lahat na mga nakasama po natin ngayon. Don't forget to join our community, our group chats, mga kapatid. Okay? Praise God. Ate Casey, God bless you po. Message lang kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse for you to join. Okay? At magkita-kita tayo ulit mamayang gabi para po sa atin pong second topic ng miracles of Jesus. Amen. At bukas po ng umaga, wala muna po tayong devotion. Pero titignan ko kung makakapag-live ako para mag-pray. Okay? Para mag-pray lang. Okay, so mga kapatid, thank you so much for joining us sa atin pong morning devotion. Magpaalam po tayo sa isa't isa. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all with the love of the Lord. See you po sa atin pong mga group chats. God bless us all. Salamat po sa lahat ng mga new followers. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po. See you mamayang gabi. Walang mawawala. Thank you so much. Thank you po, Ate Jen. God bless po, Ate Analu. Sa lahat ng mga tribe leaders at sa lahat ng mga tribe members, God bless you po. Kuya Lorenzo, Vin, Ate Joey, Melan, Ate Glenda, God bless you po. Asheng Chenchen, Ate Mackenzie, Ate Elsa, Lexa, Ate Mary Joy, God bless you po. Mami Jing, Anime, Ate Vance, I am Grace, Early, God bless everyone. Paalam po tayo sa isa't isa, mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na in 3, 2, and 1. Good night po sa lahat ng mga nasa US, Canada, somewhere in Americas, and Europe. Magandang hapon or magandang gabi ba? Or madaling araw sa mga nasa Middle East. God bless you po. Good morning, good afternoon, good night. Nasaan man po tayo. Good night from Canada at sa US. God bless you po. Paalam. Love you all. We'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. Love you all.